Yes, mga kanikulas, andito na naman tayo ngayon sa aming probinsya kasi tutulungan natin si Mother sa Wow! pag-harvest ng kanyang palay. Yan po po guys. So, sobrang ganda ng mga palay. Sobrang taba talaga ng bunga. Okay, so kaya excited kami na harvest to Wow! Dako na. Alright, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga sa lahat ng mga Kanoy Kulas followers natin sa buong mundo. Alright, so andito na naman tayo sa ating next episode nating vlog, which is ang pag-aani ng magandang palay na tanim ng aking mother na si Mother Presing. Okay, so dito na tayo, nakauwi tayo dito sa ating lupang sinilangan, which is ang Kantangon, Luon, Bohol. Okay. So, ganito kaganda yung view natin dito sa ating probinsya. Okay, so shout out muna natin yung ating mga kasamahan doon na umaani ng aming palay, which is si Margie, okay, si Nang Mising, si Nang Lasyon, okay, si Marlon og si Nung Loloy ug kauban ako si Mother ug si amo ang bunso nga si Belen, si Budok. Okay, so doon na tayo. So which sorry na late po ako ng konti kasi meron pang mga hinahatid na mga guest. Okay, so transition dito na tayo. Okay, ganito yung trabaho namin dati nung elementary days, high school days. Okay, dito sa aming baryo. Okay, ito talaga yung hanap buhay namin, magsasaka. Okay, so ayun, limtanon ka naman ay. Okay, so hina-harvest, ganito mag-harvest. Okay, so shout out sa mga lahat ng mga nakaranas din ng ganito na nag-harvest ng palay sa kanilang lugar, okay, or mais ba. Okay, so yun, so pagkatapos naming i-harvest, okay, so siyempre dalhin natin doon sa tinatawag na tracer para i-process para magkaroon na yung bunga. Okay, so ito din yung tinatawag na tuble, kay panghuli din na pwede panghuli ng isda. Okay, so doon din may maraming niyog na nahatak galing doon sa taas. Okay, so para gawin din itong kopra. Okay, ito si Margie, salamat sa pag-video. Okay, so ganito kaganda yung view namin dito guys sa aming sa aming bakura or sa aming malapit doon sa aming bahay. Okay, so yun yung palay ni tinanim ni Mother. So salamat Mother Preseng sa imuhang kakugi. Okay, so despite the age na 77 years old, pero sa awa ng Diyos, sobrang sipag at sobrang ng katawan na askil, baskog, buabuyag. Alright, so sinuloloy, so siyempre paspasan yun na og tracer para madali mahuman. Okay, madali matapos yung yung pag-aani. So yun na papakita ko sa inyo yung magandang tanawin talaga dito sa aming lugar. At saka pagkatapos di ba, mag-tracer, so doon sa likod kukunin yung mga damo para magiging malinis na yung yung process ng mga palay para magkaroon na ng uhay. Okay, si Marlon din, so isa sa mga friend natin na tumutulong din sa pag-aani. So maraming salamat Marlon Akain. Okay, so si Noy Colas din, so siyempre alam natin na paano to gagawin kasi ito yung kinalalakihan talaga namin, diba? Doon sa aming lugar. Ito yung hanap buhay talaga namin para magkaroon kami ng pagkain,
Okay, so kasama ko din yung bunso namin si Budok, si Bilian, ito yung anak niya ni bunso na si Gonggong, si Elton, sa Puton. Alright, so ayun. So ganun kaganda no, kahit na sobrang init yung panahon, pero dahil sa ito yung ano natin na makatulong talaga, 'di ba? Sa parents natin. Okay? So maganda talaga 'to at saka na-miss ko talaga 'to na experience, 'di ba? Kasi ito talaga yung hanap buhay namin dati, yung buhay pa yung parents ko, yung ama ko. Papa mo Okay, good so Nicolas. thank you so much sa lahat ng mga sumubaybay sa ating videos. Okay, so yun yung tinatawag na hindi yung palay, kundi parang ano yan, parang humay-humay. Okay, so dahil at si Noy Loloy lang ang yung isa sa mag-tracer. So, siyempre, tutulungan natin yan mag-tracer. So, ito na ano din ako na mag-tracer, na happy ako na mag-tracer kasi ano, wala talaga to ng pagod. At the same time, alam mo na may harvest ka na maganda. Okay, so yun si Noy Colas, hindi naman bakasi. Okay, so dahil maganda yung panahon ngayon, okay, so salamat sa lahat ng mga pagtanim ng mga palay at iba pa, para at least after 3 months, okay, harvest na. Okay, maganda talaga to kasi at least, di ba, sureball na yung mga pagkain natin, okay? Rice. Wow. So, sobrang ganda talaga dito sa lugar namin. Okay, so okay, ano ako ng mga sisiga din ako noon sa gilid. Okay, so nagdaob. Okay, so pagkatapos niyan, siyempre pang snacks na, pupunta tayo kay Madam Beds. Okay, shout out natin si Beda Pombo. Okay, so bili muna tayo ng tuyo. Okay, so shout out din yung mga friends natin dyan na nagbibinta din ng mga fruits. Okay, so from Claren. Ayan so kasi masarap din na may kasamang bahal sa Kantaungon. Okay, so dito talaga itong masarap na tuba. Okay, kasi punta ko doon kay Ate Inday, walang tuba. Siyempre dito tayo kay Ate Aida. Okay, so yun yung bahal ni Ate Aida na sobrang sarap talaga. Okay, shout out ni Ate Aida Almedelia. So pagkatapos yan, balik ulit tayo doon sa ating spot. Okay, so doon lang sa ibaba. Kasi tapos na yung pag-tracer. Okay, dito naman, okay, nililigpit na lahat yung mga bunga or iba ng palay para preparation para ano na din sa last na process, which is yung tinatawag na bulhot. Okay, bulhot, buhol. Okay, so yan si Mother. At saka niligpit na lang yung mahiwagang banig ni Mother na panahon pa ni Nampor. Okay, so siyempre yun yung bahal na nagsulinaw talaga. Ito yung mamiss ko talaga dito sa amin. Okay, so sampula natin si Nung Loloy na uhaw talaga kasi matirik yung araw ngayon. Siyempre si Nicolas, okay, paborito talaga yung bahal ng Kantaungon. Alright, so shot puno. Okay, so snacks muna. Yung saging na kinalamian na saging ni Ate Inday. Wow. Okay. Mga snacks ata. Ka-X naman ng kilay. Tungod sa kainit. Okay, so sarap talaga kung andon tayo sa ating lupang sinilangan. Yes! Okay, so ito yung na-miss ko talaga na experience. So salamat Mother sa
imuhang kakugi sa pagsisipag. Okay, so yun talaga yung ano ko sa iyo, yung na nakuha ko talaga na experience, no? Yung kasipagan mo ni Mother. Thank you so much. So ito yun, yung kagandahan, yung view namin dito. So green na green. Okay, so dahil tapos na din yung iba na nag-harvest, okay, nung isang linggo. Yan. Okay. So, ito yon tinatawag na bullhots. Okay, so pasalamat tayo kay Titi Ik at saka ni Team Mary sa pagpahiram ng bullhot. Okay, so para makabulhot din yung process natin ng ating palay. Okay, madali talaga. So ganito lang, sinisikada ng yung pedal, tapos nilagay doon sa taas yung palay, pagkatapos i-process ito yun. So sobrang linis na, at saka piling-pili na talaga to. So pagkatapos nito, okay, so syempre natin tatakusin. Para sa may-ari at saka para sa mga tumutulong din umaani, okay, meron silang tinatawag na bahin. Tagalog yung bahin. Okay, so yun, ganun kabanda at kabilis yung proseso ng pag-aani. Okay, so yun yung sanggutan. Okay, yung pamangkin natin si Gogong alias si Elton. Okay, so sobrang dali na talaga nga. Hindi pares dati na kailangan mo talaga na magkaroon ng electric fan para papalidan mo muna yung mga hina-harvest mo na palay. So kaganahan ngayon kasi sobrang dali na kasi mayroon ng tinatawag na bullhot. Okay, so thank you so much. God bless.